Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang pamilyang pilit na binuksan ang pintuan ng misteryong dapat sana ay nananatiling nakasara. Isang gubat na tila humihinga at isang babalang binaliwala na magdadala sa kanila sa bingit ng katotohanang hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Ano nga ba ang nagtatago sa likod ng mga naglalakiyang puno? At bakit ang mga bakas ng paa papasok ay hindi kailanman nakalabas? Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento at simulan na po natin. Sa liblib na bahagi ng probinsya ng San Roque, matatagpuan ang isang masukal na gubat na tinatawag nilang Sitio Silim. Ang lahat ng taga roon ay alam ang isang ginintoang panuntunan. Huwag kang papasok kapag ang araw ay nasa tuktok na ng langit at lalong huwag kang lalampas sa itim na karatula. Ngunit para kay Mang Julio, isang retiradong sundalo na naniniwala lamang sa kanyang sariling mga mata, ang mga kwentong bayan ay pawang pananakot lamang. Kasama ang kanyang dalawang anak na sina Edgar at Jojo, binalak nilang pasukin ng gubat para sa isang adventure na hindi nila malilimutan. Bilisan niyo ang paglalakad, mga bata. Huwag ninyong pansinin ang mga karatula na yan. Estratehiya lang yan ng mga illegal loggers para walang makakita sa ginagawa nila sa loob. Pero tay, tingnan mo yung karatula. Restricted area. Do not enter beyond this point. Bakit parang may mga kukunang hayop yung gilid ng bakal? At bakit parang bago pa ang pintura pero luma ng poste? Oo nga, Tay. Tsaka ang weird. Wala mo lang ibon na lumilipad sa taas ng gubat na to. Parang lahat sila takot pumasok. Uwi na lang tayo, Tay. Doon na lang tayo sa ilog malapit sa kalsada. Jojo, Edgar, sa dami ng gerang hinarap ko, ngayon pa ba tayo matatakot sa mga puno? Halina kayo, sinasabi ko sa inyo, may mga bihirang halaman sa loob na pwede nating ibenta. Iyon ang kailangan natin. Nilampasan nila ang itim na karatula. Sa sandaling tumapak ang paa ni Mang Julio sa loob ng restricted zone, tila tumigil ang lahat ng ingay sa paligid. Ang huni ng mga kuliglig sa labas ay biglang naputol. Ang hangin na dati ay mainit ay naging kasing lamig ng yelo. Habang palalim sila ng palalim, napansin ni Edgar ang isang bagay sa lupa. Hindi ito bakas ng hayop. Hindi rin ito bakas ng tao. Tay, hinto. Tingnan mo po ito. Ano yan, Edgar? Bakas ng paa. Pero bakit tatlo lang ang daliri? At tingnan mo, tay, ang layo ng agwat ng bawat takbang. Parang tumatalon o lumilipad ang gumawa nito. Tay, yung kumpas ko. Kanina pa to paikot-ikot. Hindi ko na malaman kung nasaan ang hilaga. Baka may deposito ng bakal sa ilalim ng lupa. Kaya nagkakaganyan ang kompas. Huwag kayong magpanik. Sundan lang natin ang mga pinutol kong sanga kanina para makabalik tayo. Lumingon si Mang Julio sa likuran nila para ituro ang mga sangang sinadyang baliin bilang marka. Ngunit laking gulat niya. Ang mga punong nadaanan nila ay wala ng mga baling sanga. Tila bakusa itong naghilom o mas malala, tila lumipat ang mga puno sa ibang pwesto. Tay, lasan yung dinaanan natin? Bakit puro pader na ng baging ang nasa likod natin? Biglang may nalaglag na isang lumang backpack sa harap nila. Luma, punit-punit, at may mga bahid ng tuyong dugo. Dahan-dahang pinulot ni Edgar ang bag at binuksan ito. Sa loob, may nakita siyang ID. Tay, ID to ni Tito Ruben. Yung pinsan nyo na nawala dito 10 taon nang nakakalipas. Ano? Imposible. Sabi ng mga otoridad noon, nalunod siya sa sapa sa labas ng gubat. Paanong nandito ang gamit niya? Julio.
Bakit kayo bumalik? Tay, may nagsasalita. May tao sa taas. Tumingala silang tatlo, ngunit wala silang nakitang tao. Sa halip, nakita nila ang libu-libong maliit na salamin na nakasabit sa mga sanga ng puno. At sa bawat salamin, hindi ang kanilang refleksyon ang nakikita, kundi ang kanilang mga sarili na nakahiga sa lupa. Walang malay at unti-unting kinakain ng mga ugat ng puno. Takbo! Edgar! Jojo! Takbo pabalik! Ngunit kahit gaano kabilis ang kanilang takbo, tila hindi sila lumalayo sa pwesto nila. Ang bawat punong madadaanan nila ay may nakasabit na salamin. At sa bawat sulyap nila sa salamin, ang kanilang mga refleksyon ay mas lalong nagmumukhang hindi na tao. Tay, hindi ko na kaya! Ang bigat ng binti ko! Nang tumigil sila para tulungan si Jojo, napansin ni Edgar na ang anino ni Jojo sa lupa ay hindi na sumusunod sa galaw ng kapatid niya. Ang anino ay dahan-dahang tumatayo habang si Jojo ay nakaluhod. Jojo, yung anino mo! Lumayo ka sa anino mo! Sa gitna ng dilim at kalituan, isang malaking twist ang naghihintay sa kanila. Dahil ang gubat na pinasok nila ay hindi lang basta lugar. Ito ay isang buhay na organismo na naghahanap ng bagong alaala na kukunin. Ano ang gagawin ni Mang Julio nang mapagtanto niyang ang dalawang anak na kasama niya ay maaaring hindi na ang tunay na Edgar at Jojo? At ano ang sekretong itinatago ng ID ni Tito Ruben na hawak pa rin ni Edgar? Nakatayo si Edgar, naninigas ang buong katawan habang nakatitig sa anino ng kanyang bunsong kapatid na si Jojo. Habang si Jojo ay umiiyak at nakaluhod sa lupa, ang kanyang anino ay unti-unting tumatayo ng tuwid. Hawak ang isang anino rin ng itak. Tay, tingnan mo si Jojo. Yung anino niya, hindi gumagalaw ng tama. Jojo, tumayo ka dyan. Huwag kang titingin sa baba. Edgar, hilain mo ang kapatid mo. Hinablot ni Edgar ang braso ni Jojo. Pero laking gulat niya dahil ang balat ng kanyang kapatid ay kasing lamig ng bangkay. Hindi ito ang init ng balat ng isang batang katatapos lang tumakbo. Kuya, bakit mo ako inihila? Dito lang tayo. Sabi ni Tito Ruben, dito lang tayo sa ilalim para hindi tayo mainitan. Tay, si Jojo, malamig siya. At anong sinasabi niyang Tito Ruben? Wala namang tao dito. Jojo, anong pinagsasabi mo? Kanina pa nawawala ang Tito Ruben mo. Halina kayo, kailangan makahanap tayo ng matataas na lugar bago tuluyang dumilim. Sa pagtama ng ilaw ng flashlight sa mga puno, ang mga salaming nakasabit ay nag-reflect ng nakasisilaw na liwanag. Ngunit sa bawat tama ng ilaw, may nakikita silang mga figura sa likod ng mga puno. Mga taong nakasuot ng barong at lumang kasuotan. Nakatitig sa kanila ng walang kurap, ang mga mata ay puro puti lamang. Huwag niyo silang titignan. Tuloy-tuloy lang ang lakad. Habang naglalakad, napansin ni Mang Julio na si Edgar ay nananatiling tahimik sa likuran. Ang malalim na boses nito na kanina ay puno ng tanong ay napalitan ng isang mahinang pag-ungol na tila may kinakain ito habang naglalakad. Edgar, okay ka lang ba? Ano yung hinunguya mo? Wala po, tay. May napulot lang akong prutas. Masarap, matamis. Gusto niyo po? Iniharap ni Edgar ang kanyang kamay. Sa ilalim ng liwanag na buwan na tumatagos sa mga sanga, nakita ni Mang Julio na ang hawak ni Edgar ay hindi prutas, kundi isang malaking itim na uod na pilit kumakawala sa mga daliri nito. Itapon mo yan, Edgar. Hindi yan pagkain. Ano bang nangyayari sa inyo? Tay, tingnan mo. Nakalutang si kuya. Pagtingin ni Mang Julio kay Edgar, ang mga paa nito ay hindi na nakasayad sa lupa. Nakalutang ito ng ilang pulgada at ang kanyang leeg ay tila mahaba ng hindi natural. Panginoon, tulungan niyo po kami. Edgar anak, bumalik ka sa katinuan mo. Sa puntong ito, napagtanto ni Mang Julio ang isang malupit na katotohanan.
Ang gubat na ito ay hindi lang restricted area dahil sa panganib, kundi dahil ito ay isang mirror dimension. Ang bawat taong pumapasok ay unti-unting kinukuha ang pagkatao ng kanilang kambal mula sa kabilang panig ng salamin. Biglang may bumasag na salamin sa itaas ng puno. Isang figura ang bumagsak sa harap nila. Duguan, punit-punit ang damit at hingal na hingal. Hulyo, wag mong paniwalaan ang mga kasama mo. Ako to, si Ruben. Ruben, buhay ka. Pero paano? 10 taon nang nakakalipas. Walang oras dito, Hulyo. Ang mga kasama mo, hindi na sila mga anak mo. Tingnan mo ang kanilang mga anino. Ang mga tunay na Edgar at Jojo ay nakakulong sa loob ng mga puno. Masyado kang madaldal, Tito Ruben. Dapat ay nanatili ka na lang sa loob ng iyong puno. Sa isang iglap, ang anyo ni Edgar ay nagbago. Ang kanyang balat ay naging kulay abo. At ang kanyang mga braso ay humaba na parang mga sanga ng puno. Si Jojo naman ay biglang nawala at muling lumitaw sa itaas ng isang malaking puno. Ang kanyang mukha ay wala ng ilong at bibig. Puro mata na lamang. Gusto naming maglaro, Tay. Gusto naming maging totoo. Kapag nakuha namin ang puso mo, makakalabas na kami sa gubat na ito. Anong ginawa nyo sa mga anak ko? Ibalik nyo sila. Hulyo, tumakbo tayo sa dambana sa gitna. Iyon lang ang tanging lugar na hindi nila mapapasok. Dalhin mo ang ID ko. Iyon ang susi. Nagtatakbo si Mang Julio at si Ruben patungo sa isang maliit na kubo na napapalibutan ng puting buhangin. Habang tumatakbo, nararamdaman ni Mang Julio ang mga kamay na umahablot sa kanyang binti mula sa ilalim ng mga tuyong dahon. Tay, huwag kang maniniwala sa kanya. Siya ang halimaw. Ako ang tunay mong anak. Nililinlang ka lang niya. Napahinto si Mang Julio. Lumingon siya kay Rubin na kasabay niyang tumatakbo. Napansin niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang mundo. Ruben, bakit dalawang anino mo? Huminto si Ruben at dahan-dahang humarap kay Mang Julio. Isang ngiting hindi pang tao ang gumuwit sa kanyang labi. Dahil ang isa ay para sa akin at ang isa ay para sa iyo, Julio. Sa gitna ng masukal na gubat, sino nga ba ang kakampi at sino ang kaaway? Ang tunay na Edgar at Jojo ba ay buhay pa? O sila ay naging bahagi na ng mga puno? At ano ang totoong papel ni Ruben sa misteryosong ito? Nakatayo si Mang Julio, ilang metro ang layo kay Ruben. O kung sino man ang nilalang na gumagamit sa anyo ng kanyang pinsan. Ang paligid ay tila naging mas madilim pa. At ang mga salamin sa puno ay nagsimulang mag-vibrate na lumilikha ng isang nakakabinging tunog. Sino ka? Hindi ikaw si Ruben. Ang pinsan ko'y matagal nang wala. Anong ginawa mo sa kanya? Julio, ang Ruben na kilala mo ay naging pataba na sa gubat na ito. Ngunit ang kanyang alaala ay buhay pa rin sa akin. Hindi ba't gusto mong iligtas ang iyong mga anak? Tay, ang dilim dito. Tay, tulungan mo kami ni Kuya. Nilala mo na kami ng mga ugat. Napatingin si Mang Julio sa isang dambuhalang puno sa kanyang kanan. Doon, nakita niya ang mukha ni Jojo na dahan-dahang lumilitaw sa balat ng kahoy. Ang mga ugat ay tila mga kamay na nakapulupot sa leeg ng bata. Jojo! Edgar! Huwag kang lalapit, Tay. Kapag hinawakan mo ang punong iyan, magiging bahagi ka na rin ng kagubatan. Iyan ang batas ng Sitio Silim. Isang buhay para sa isang buhay. Sa puntong ito, lumabas mula sa dilim ang tunay na anyo ng mga anino. Sila ay mga nilalang na walang mukha. May mahabang daliri at ang kanilang balat ay tila balat ng ahas. Sila ang mga tagapangalaga ng restricted area. Alam mo, Julio, 10 taon akong naghintay ng sariwang dugo. Ang ID na hawak ni Edgar.
Gawain lang yun. Para pumasok kayo ng mas malalim. Para magtiwala kayo sa akin. Ngayon, may pagpipilian ka. Anong gusto niyo? Kunin niyo na ako. Wag lang ang anak ko. Madali lang. Ang gubat na ito ay nagugutom sa katotohanan. Kailangan mong aminin ang iyong pinakamadilim na sikreto sa harap ng salamin ng kaluluwa. Kapag ang sikreto mo ay sapat na itim, pakakawalan namin ng mga anak mo. Pero ikaw, mananatili ka rito bilang bagong karatula. Napaluhod si Mang Julio. Naalala niya ang isang pangyayari noong siya ay nasa serbisyo pa bilang sundalo. Isang bagay na hindi niya kailanman naikwento kahit kanino, maging sa kanyang asawa. Isang pagkakamali na nagresulta sa pagkawala ng isang inosenteng buhay sa isang maling operasyon. Tay, wag mong ibigay ang sarili mo sa kanila. Kaya namin to. Tama na. Gagawin ko. Ituro niyo sa akin ang salamin. Iginiya ng mga nilalang si Mang Julio sa isang bahagi ng gubat kung saan may isang lawa na kasing linaw ng kristal. Ngunit ang tubig ay hindi gumagalaw. Sa gitna ng lawa, may nakatirik na isang malaking tipak ng obsidian, ang salamin ng kaluluwa. Habang naglalakad si Mang Julio sa ibabaw ng tubig na tila matigas na sahig, nakita niya ang kanyang refleksyon. Hindi ito ang matapang na sundalo. Ito ay isang matandang puno ng pagsisisi. Noong gabing yun sa bundok, hindi namin alam na may sibilyan sa loob ng dampa. Ako ang nag-utos na pasabugin yon. Ako may kasalanan kung bakit nawala ang pamilyang yon. Iyon ang katotohanang dala-dala ko habang buhay. Sa pag-amin ni Mang Julio, ang lawa ay biglang naging kulay pula. Ang salamin ng kaluluwa ay nagsimulang mabitak. Isang nakakapangilabot na hiyaw ang umalingaw-ngaw sa buong gubat. Ang mga puno na kinalalagyan ni Edgar at Jojo ay nagsimulang bumuka. Iniluwa nito ang dalawang bata na agad na nagtatakbo patungo sa kanilang ama. Toy! Toy! Torno! Bukas ng laguson! Tay! Bilis! Ang mga anino! Nagwawala na sila! Ngunit nangahablutin na ni Mang Julio ang mga kamay ng kanyang mga anak. Napansin niya ang isang bagay sa kanyang sariling mga kamay. Ang kanyang balat ay nagsisimulang maging kahoy. Ang kanyang mga paa ay bumaon na sa ilalim ng pulang tubig. Takbo na mga anak! Huwag kayong lilingon. Iuwi niyo ang gamit ni Tito Ruben. Sabihin niyo sa nanay niyo, mahal ko siya. Tay! Hindi ka namin iiwan dito! Biglang lumitaw si Ruben sa likod ni Edgar at Jojo. Pero sa pagkakataong ito, wala na itong dalawang anino. Ang mukha nito ay kalmado na, ngunit malungkot. Julio, ako nang bahala sa kanila. Ibinigay mo ang katotohanan, kaya malaya ng dugo mo. Pero ang gubat, kailangan ng isang bantay. Itinulak ni Ruben sina Edgar at Jojo patungo sa direksyon ng kalsada. Isang puting liwanag ang lumitaw sa dulo ng masukal na landas. Salamat, Ruben. Habang papalayo sina Edgar at Jojo, lumingon si Jojo sa huling pagkakataon. Nakita niya ang kanyang ama, hindi na bilang tao, kundi bilang isang malaking puno na may nakasabit na karatula sa harap. Ngunit ang nakasulat sa karatula ay hindi na restricted area. Kuya, tingnan mo yung karatula ni tatay. Nakasulat sa karatula sa harap ng punong si Mang Julio. Ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Nakalabas sa magkapatid sa gubat. Hingal na hingal, sugatan at punong-puno ng trauma. Ngunit habang nakatayo sila sa gilid ng kalsada, may napansin sina Edgar sa kanyang bulsa. Ang ID ni Tito Ruben. Binuksan niya ito at laking gulat niya nang makita ang litrato sa loob. Hindi ito mukha ni Ruben. Ito ay mukha ng isang tao na kamukhang kamukha ni Mang Julio nung kabataan niya. Jojo, kung si tatay ang nasa ID,
Sino yung kasama nating pumasok sa gubat kanina? Isang nakakabaliw na twist. Kung ang nasa ID ay si Mang Julio. Sino nga ba ang taong tinawag nilang tatay sa loob ng gubat? At ano ang totoong nangyari sa operasyon ng military noong unang panahon? Nakatayo ang magkapatid sa gilid ng highway. Ang sikat ng araw ay masakit sa balat. Isang kabaligtaran sa malamig at madilim na atmosfera ng Sitio Silim. Hawak ni Edgar ang ID na tila ba ito ay isang mainit na uling na gustong bitawan ang kanyang mga kamay. Jojo, hindi ko maintindihan. Bakit mukha ni tatay ang nandito? Ruben Salcedo. Ruben Salcedo ang nakasulat na pangalan. Pero itong litrato ni tatay nung sundalo pa siya. Kuya, baka nagkakamali lang tayo. Baka magkamukha lang sila kasi magpinsan sila. Tara na, uwi na tayo. Natatakot na ako. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang itim na pick-up ang huminto sa harap nila. Bumaba ang isang lalaking naka-uniforme ng ranger pero ang kanyang mukha ay puno ng peklat. Nakalabas kayo? Imposible. Walang nakakalabas sa Sitio Silim ng buo ang kaisipan. Nasaan ang kasama ninyo? Ang tatay ko, naiwan po sa loob. Pero sino po ba kayo? Bakit alam niyo tungkol sa gubat na yan? Ako si Kapitan Torres. Dati akong kasama ng tatay niyo sa military. Yan bang nakuha ninyo sa loob? Ibigay mo sa akin yan. Mabilis na itinago ni Edgar ang ID sa kanyang bulsa. May kung ano sa tingin ng ranger na nagpataas ng balahibo niya. Ang mga mata nito, tila katulad ng mga salamin sa loob ng gubat. Huwag kang matakot, bata. Gusto ko lang tumulong. Alam niyo bang sikreto ng tatay niyo? Si Julio at si Ruben ay hindi magpinsan. Sila ay isang tao sa magkaibang panahon. Ano? Anong pinagsasabi niyo? Noong taong 1994, may eksperimentong naganap sa loob ng gubat na yan. Ang military nakatuklas ng isang anomaly. Isang punong nagbubukas ng pinto sa nakaraan na tinaharap. Ang tatay niyo, si Julio, ay pumasok doon para iligtas ang isang squad. Pero ang lumabas ay 2 Julio. Ang isa ay naging Ruben at ang isa ay nanatiling si Julio. Kuya, ayoko na rito. Parang baliw tong mama na to. Biglang hinablot ng ranger ang braso ni Edgar. Ang kanyang lakas ay hindi pang tao. Kailangan kong ID na yan. Yan ang angkor. Kapag hawak mo yan, ang gubat ay susunod sa iyo. Iyan ang dahilan kung bakit hindi kayo naging puno sa loob. Nagpumiglas si Edgar at tinila si Jojo. Tumakbo sila pabalik. Hindi sa highway, kundi sa gilid ng gubat. Ngunit sa paglingon nila, ang ranger ay wala na. Sa pwesto nito, nakatayo ang isang matandang puno na may mukha ng ranger. Sumisigaw sa hirap. Jojo, hindi tayo pwedeng umuwi. Hanggat hawak natin to, dadali natin ang sumpa sa bahay ni nanay. Anong gagawin natin, kuya? Babalik tayo sa loob. Kailangan nating hanapin ang dambana ng pinagmulan. Sabi ni tatay kanina, ang katotohanan na magpapalaya sa amin. Baka ang ibig niyang sabihin, kailangang itama ang nakaraan. Labis ang pagsisisi ng magkapatid. Ngunit wala silang pagpipilian. Muli silang umakbang papasok sa restricted area. Pero sa pagkakataong ito, ang gubat ay nagbago. Ang mga puno ay hindi na nakatayo. Sila ay nakalutang sa hangin at ang lupa ay tila naging likido. Bakit kayo bumalik, mga anak? Sinabi ko na sa inyong tumakas na kayo. Tay, nasan ka? Hindi kami aalis nang wala ka. At alam na namin ang totoo. Ikaw si Ruben. Isang malakas na liwanag ang sumabog sa gitna ng kagubatan. Lumitaw ang isang figura. Ito ay si Mang Julio. Pero mas bata ito. Suot ang kanyang lumang uniforme. Sa tabi niya ay ang matandang Mang Julio na naging puno. Ako ang batang Julio. Kung gusto nyo kaming iligtas,
Kailangang sunugin ang ID na yan sa gitna ng lawa. Pero babala, kapag ginawa nyo yan, lahat ng alaala tungkol sa amin ay mabubura. Pati sa isip namin. Kuya, malilimutan natin si tatay. Magiging normal ang lahat. Hindi kami papasok sa gubat na ito. Pero sa mundo nyo, hindi nyo na kami makikilala. Pipiliin nyo ba ang buhay namin o ang alaala nyo sa amin? Hawak ni Edgar ang lighter. Nakatingin siya kay Jojo na umiiyak. Sa paligid nila, ang mga anino ay unti-unti nang lumalapit. Handa silang lamunin para makuha ang anchor. Mas gusto ko ng boy ang tatay. Kahit hindi niya tayo kilala. Kaysa patay siya. Pero naaalala natin. Akmang sisindihan na ni Edgar ang ID nang biglang may pumigil sa kamay niya. Isang kamay na punong-puno ng baging at lumot. Huwag mong gagawin yan, Edgar. Kapag sinunod mo yan, mawawala rin kayo. Sino ka? Ako ang nanay niyo. O ang replika niya na 10 taon nang naghihintay dito. Isang plot twist na naman. Ang nanay ni Edgar at Jojo ay nasa loob din ng gubat. Paano ito nangyari? At bakit niya pinipigilan ang pagtapos sa sumpa? Nakatayo ang nanay ni Edgar at Jojo sa gitna ng lumulutang na kagubatan. Ngunit may mali. Ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin kina Edgar kundi sa ID na hawak nito. Ang kanyang katawan ay tila gawa sa mga tuyong talulot ng bulaklak na tinatangay ng hangin. Nay, paanong nandito ka? Sabi mo sa bahay ka lang maghihintay sa amin. Edgar, anak, ang nanay niyo na nasa bahay ay isang alaala lamang na iniwan ko para hindi kayo malungkot. Noong mawala ang tatay niyo 10 taon na ang nakakalipas, pumasok ako rito para hanapin siya. At natagpuan ko ang katotohanan. Nay, tara na po. Susunugin lang ni Kuya tong ID para makauwi na tayong lahat. Hindi. Kapag sinunod nyo yan, mamamatay ang lahat ng replika sa labas. Ang nanay nyo sa bahay, ang mga kapitbahay nyo sa baryo. Lahat sila'y bahagi ng panaginip ng gubat na ito. Nanigas ang mundo ni Edgar. Ang buong baryo nila. Ang mga taong kinalakihan nila. Lahat ba yun ay ilusyon lamang ng Sitio Silim? Ibig mong sabihin, hindi kami totoong lumabas sa gubat nung bata pa kami? Ang totoo, Edgar, walang nakakalabas sa Sitio Silim. Ang mundong kinagisnan niya sa labas ng karatula ay isang extension. Extension lamang ng gubat para kumuha pa ng maraming kaluluwa. Ang ID na yan, hindi yan susi para makatakas. Iyan ang sertipiko ng pagkamatay ng tatay niyo. Dahan-dahang tiningnan ni Edgar ang ID. Sa ilalim ng liwanag ng kidlat, ang petsa sa ID ay nagbago. Nakasulat doon ang petsa ng bukas. Edgar, huwag kang makinig sa kanya. Ang gubat ay gumagamit ng mga mahal natin sa buhay para manatili tayong bilanggo. Sunugin mo na! Kapag ginawa mo yan, maglalaho kayo. Gusto niyo bang mamatay? Mas mabuting mamatay na may katotohanan kaysa mabuhay sa isang magandang kasinungalingan. Jojo, hawakan mo ang kamay ko. Kasama mo ako, kuya. Para kay tatay. Sinindihan ni Edgar ang ID ni Ruben at Julio. Sa sandaling madikit ang apoy sa plastik, isang nakakabinging tili ang nagmula sa bawat puno sa gubat. Ang nanay nila ay naging usok at pilit silang sinasakal. Ngunit ang liwanag mula sa nasusunog na ID ay nagsilbing kalasag nila. Ang lawa ay natuyo, ang mga puno ay naging abo, at ang kalangitan ay tila papel na pinupunit. Sa gitna ng puting liwanag, nakita ni Edgar ang kanyang tatay, ang tunay na Mang Julio, na nakatayo at nakangiti sa kanila. Proud ako sa inyo mga anak. Sa wakas, tapos na ang ship ko. Ipinikit ni Edgar at Jojo ang kanilang mga mata habang nilalamon sila ng liwanag. Nagising si Edgar sa loob ng isang hospital room. Ang puting kisame ay pamilyar. Sa tabi niya,
Nakaupo si Jojo, kumakain ng mansanas. Gising ka na kuya. Sabi ng doktor, 3 araw tayong nawalan ng malay matapos tayong matagpuan ng mga rescue team sa gilid ng highway. Ang tatay. Nasaan si tatay? Kuya, di ba 5 taon lang nakakalipas nung pumanaw si tatay sa sakit? Kaya nga tayo nag-hiking sa Sitio Silim, di ba? Para i-scatter yung abo niya. Nanlaki ang mga mata ni Edgar. Hinawakan niya ang kanyang ulo. Ang lahat ba ng nangyari sa loob, ang pagtakbo, ang mga anino, ang pagiging puno ni Julio, ay bahagi lang ng kanyang guni-guni dahil sa matinding pagdadalamhati. Pero, yung ID, yung restricted area. Walang restricted area kuya. Normal na gubat lang yun. Sabi ng mga pulis, baka nakalanghap tayo ng mga poisonous fungi kaya tayo nag-hallucinate. Napahinga ng malalim si Edgar. Marahil ay tama si Jojo. Marahil ay pagod lang sila. Ngunit nangaayusin na niya ang kanyang kumot para matulog ulit. May naramdaman siyang matigas sa loob ng kanyang bulsa. Dahan-dahan niyang kinapa ito at inilabas. Isang piraso ng sunog na plastik. At sa gitna ng itim na bahagi, may natirang isang salita na hindi natupok ng apoy. Replika. Dahil doon ay napatingin si Edgar sa refleksyon niya sa bintana ng ospital. At doon, nakita niya na ang kanyang anino sa pader ay hindi nakahiga gaya niya. Ang kanyang anino ay nakatayo ng tuwid, nakatingin sa kanya. At dahan-dahang itinapat ang daliri sa labi na tila nagsasabing, "Huwag kang maingay." Hanggang dito na lamang ang ating kwento para sa araw na ito. Ang tanong, sino nga ba ang nakalabas sa ospital? Ang tunay na Edgar ba? O ang replika na nakuha ng gubat? Minsan, ang katotohanan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang halimaw. Ang pangunahing aral ng kwentong ito ay ang kahalagahan ng paggalang sa mga hangganan at ang pagtanggap sa katotohanan. Gaano man ito kasakit. Ang pagwawalang bahala ni Mang Julio sa mga babala ay nagpapaalala na ang bawat desisyon natin ay may kaakibat na pananagutan na maaaring magpabago sa buhay ng ating mga mahal sa buhay. Bukod dito, itinuturo ng kwento na ang tunay na paglaya ay hindi matatagpuan sa pagtakas o sa mga ilusyon, kundi sa pagharap sa ating mga nakaraang pagkakamali ng may katapangan. Ang pagsisisi ay laging nasa huli, kaya't pahalagahan ang bawat sandali bago ito maging isang masakit na alaala. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayong araw? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.